Hi, good morning. So this is Doc Franklin once again. So for this morning, it's Sunday morning dito sa Vancouver. So meron lang tayong pupuntahan at isi-service dahil itong kaibigan na to at customer dito sa dito sa amin ay na-breakdown yung kanyang sasakyan sa doon sa Surrey Central banda. Kaso lang, hindi po pwedeng ito dito sa townhouse. So, napilitan yung may-ari na ito na lang doon sa kanyang bahay. So, i-check natin dahil kahit malakas yung battery, pero ayaw, parang sabi niya, baka nga nag-stuck yung makina. So, yun yung pupuntahan natin at titingnan kung ano ang problema dahil wala siyang magamit tomorrow. So it's Mazda 5 2006 model. So yun yung pupuntahan natin at i-check kung ano yung problema. So samahan niyo ako at i-check natin kung ano yung naging problema at ano yung mga pupwedeng gawin natin para at least magamit niya the next day. Ayan, nakaalis ako sa bahay. It's Sunday morning. Napakaganda po yung klima at 8 o'clock in the morning. So sinabihan ko yung misis ko at sila mama na mamaya na lang kami magsimba sa gabi dahil kawawa naman din yung kaibigan natin at saka customer na wala siya magamit the next day. So yun yung pupuntahan ko ngayon at isi-service. So hindi masyadong matraffic ngayon dito sa dito sa amin dahil morning pa, so hindi pa at saka Sunday. So napakaganda yung klima at napakaluwag yung kalsada na pupuntahan natin. So mga nasa mga 15 minutes or 10 minutes drive lang yung pupunta natin. Malapit lang doon sa Surrey Central yung pupuntahan natin. So i-check natin kung ano yung naging problema para magawa natin ng paraan or mabilan natin ng parts kung kinakailangan. So nandito na ako ngayon sa sa Fraser Highway. Yun yung main street na palabas dun sa bahay. So tingnan mo naman, liwanag yung saka napakaliwalas yung kalsada. So ipapakita ko sa inyo yung yung kabuuan ng kalsada dito sa Fraser Highway. So di ba? Napakaliwanag at saka walang ka-traffic yung Fraser Highway ngayon. So sa sunod na mga taon dito nadadaan yung bagong SkyTrain papuntang Langley. So for sure matraffic tong lugar nito pagdating ng construction time dahil marami na tong mga construction equipment dito at maraming kaya kailangan dito para maumpisahan yung SkyTrain dito sa area na ito. So ayan, antayin ako doon at kita-kita tayo doon sa kung paano natin i-check yung sasakyan. Yan, malapit na ako dito sa sa pupuntahan natin. So kung makikita niyo yung building na yon ay yun na yung Surrey Central. So unti-unti na talagang nagsipagtayuan yung mga matataas na building dito sa Surrey. So siguro mga 10 years ito na yung sentro ng komersyo dito sa sa British Columbia. Isa sa mga dadayuhin itong Surrey.
So dati nung pagdating ko dito sa Canada, hindi pa masyado, wala pa mga building dyan. Kung maalala ko, maliit lang yung konti lang yung matataas na building yung sa area na yan dyan. So pero last 5 years ago, doon na nagsimula yung yung mga nagsipagtaasan yung building. Kaya unti-unti na talagang nag-boom yung Surrey. So kaya kung mapapansin mo ngayon dito, sobrang mahal na talaga yung mga properties dito sa Surrey area. Kasi dito na rin yung sentro ng commercial sa mga susunod na mga taon. So ayan, malapit na tayo doon. At in a couple minutes, nandun na tayo sa pupuntahan natin. So birang-bira ko ginagawa itong si service ng paglalo pag na-breakdown. Kasi talagang talagang dadalhin mo yung kailangan mo. Marami kang tools na pwedeng dalhin dahil hindi mo alam kung ano yung tatanggalin. Pero since kailangan, dahil wala siya ibang sasakyan at hindi naman pwedeng makatakbo na dahil sa tingin nga nila ay nagsis yung makina. So pupuntahan na lang muna natin at i-check para ma-assist natin kung anong kailangan. So at kung kailangan gagawin doon ay wala na tayong choice kundi gawin na natin dahil medyo malayo din kung ipahila pa natin yung sasakyan papunta sa bahay. At yung area namin doon ay hindi naman talaga ma-access yung kung halimbawa ito papunta doon sa loob ay makakaabala ka ng ibang papasok na may-ari, kaya magagalit din. So ayan, pupuntahan muna natin. So kung naalala nyo yung na-vlog ko yung area na ito, dyan yung area na yan dyan, yun yung kay cold print. So yun, makikita mo yung cold print sign. So dito yung kanyang area, along 104 and 140 yung kanyang shop dito sa Surrey. So napaka-accessible din kasi nandito sa Surrey Central siya. So pagdating ng time na talaga yung mga paninda dito ay talagang madali lang ma-access yung kanyang business dito. At yung sa unahan din banda, nandun yung church ng Catholic Church ng OLGC, Our Lady of God Council. So ipakita ko sa inyo yung church dito sa aking left side. So ito yung Our Lady of God Council Church. So yan. At saka mayroon din silang elementary dito. Kaya madaling So yan, malapit na tayo doon. At mag-right na lang ako doon sa 108. At yun na yung area na pupuntahan natin. So madali lang yung biyahe dahil walang ka-traffic ngayon kasi Sunday. At maya-maya pa yung alis yung ibang may balak na ilalabas yung kanilang pamilya. So tingnan mo naman yung kabilaang mga building na sipagtayuan dito. So dati talaga wala pa tong building ditong tumatayo. Yan. So unti-unti na talagang lumago pa yung area ng Surrey. Kaya hindi mo talaga na malayan ay magiging sentro na siya ng British Columbia din ang Surrey. Kasi ang Surrey naman din ay napaka in terms of land area ay napakalawak din niya. So talo niya yung Vancouver kung tutuusin. Kasi napakalawak yung kanyang land area at talagang
napakadaling ma-access dahil itong Surrey ay malapit siya sa border ng US. So kaya madaling ma-access. So nandito yung area na ito sa right side yung pupuntahan natin. So titingnan natin, hopefully meron tayong maparadahan ng ating sasakyan. So nandito na tayo sa area. So yan, nandito na tayo. Yun o. So marami nakaparking. Okay. So tawagan natin. Ayun. So yan, dami sa sasakyan eh. Yan. So yun yung pupuntahan, yun yung iano natin. Tawagan mo natin yung may-ari. So ito pala yung yung sasakyan Mazda 5. So titingnan natin kung ano yung naging issue nito. So chinik ko siya ay talagang nag-stock up talaga. Check ko muna, tatanggalin ko yung fan belt dahil i-check natin kung baka may water pump or alternator yung nag-seize nito kaya ayaw umikot yung makina. So tinanggal ko na yung belt at i-check natin yung mga so ito may problema yung water pump nito ay okay naman. Tingnan natin yung kaya pala ayaw umikot dahil yung kanyang alternator ay nag-seize. So subukan nating paandarin kung na kasi nung i-try ko talaga nung una ayaw umikot. So akala ko nga ay makina pero i-check natin ngayon dahil tinanggal ko muna yung belt. Yan, para at least kung halimbawa mayroong nangyari sa inyong ganyan, huwag nyo munang husgahan. Tanggalin nyo muna yung belt na walang load yung makina, saka i-try paandarin kasi baka nga mayroon lang nag-seize kaya pala kasi nag-seize yung alternator nito kaya ayaw umikot yung makina. So i-try natin na paandarin ngayon na wala ng belt. So tinanggalan ko na yung belt. Try natin kung tayo umandar. Kunin natin yung susi. Nandito. So tinanggal ko na yung belt. Check natin kung andar pa siya. Kung andar na siya. Kanina kasi trinay ko, ayaw talaga eh. So paandarin natin. Ayun. Maganda at so ayan, umandar lang siya. So yun, confirm alternator yung problema. So magbabaklas ako ng alternator ngayon. So tatanggalin mo natin yung battery, yung positive ng battery, negative ng battery. So chinik ko siya ay talagang nag-stock up talaga. So ayan, umandar lang siya. So yun, confirm alternator yung problema. So magbabaklas ako ng alternator ngayon. So tatanggalin mo natin yung battery, yung positive ng battery, negative ng battery. Yan, tanggal ko na yun. Ayun. Ayan, nag-seize yung alternator. Ito yung bago. Ito yung luma, kaya hindi iikot yung parang seize ang makina, no? Pero alternator pala. Ayun.
So ikakabit na natin. Ayun, nakabit na yung belt, alternator at saka belt tensioner. So nailagay na rin yung supply at saka yung signal ng ng dashboard, yung dalawang wire doon sa So ikakabit na lang natin yung battery. Hopefully mayroon pa itong sa tingin ko mayroon pa. Let's kabit natin yung battery. So ayan, nakabit na lahat. So i-start na lang kung i-start na siya. So ikabit ko na yung battery. Nandiyan mo Susi? Susi? Oh. Nara. Yeah, sige. Start. Yun, ganda na. Ayos na, wala nang tunog. Ilod mo yung aircon. Yun na, okay na. So, check natin yung voltage. So ayan, tapos na natin yung trabaho at nandiyan yung pinagpalitan natin. So bagong alternator at saka bagong belt tensioner. So far meron siyang 13.7 volt yung yung kanyang charging habang may load siya ng air conditioning. So tama ito dahil sa tingin ko yung kanyang battery ay full charge pa naman, kaya bigla lang kasing nag-seize yung kanyang alternator, kaya akala ng may-ari ay nag-seize yung makina, at saka yung nag-tow naman din ay akala din niya seize yung makina, pero buti nga lang yung alternator lang pala yung hindi umikot. So ayan, okay na siya at malamig din yung kanyang aircon din. So yan, dala lang natin yung maliit na jack sa support. Yun, lamig ng lamig ng air conditioning nito. Yan. So wala siyang walang, ganda pa ito. Luma siyang 2005 na Mazda 5. 2006 na Mazda 5. Okay na to. So magagamit na ng may-ari ito bukas. So, that's good. At least alternator lang pala problema.